Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Rimar, Brother Aljon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na atin pong pag-aaralan. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, paring Box, sa inyo pong pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga giliw na tagapakinig sa programang ito, saan man po kayo dako na lugar naroon ngayon. Sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito po ang inyong lingkod na patuloy na nagpapahayag ng mga salita ng ating pong Panginoon. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, at live din po tayo sa Facebook page ng New Gen FM 100.7, maging sa United Pentecostal Church Matnog Facebook page. Live po tayo na mapapanood. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, sa atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan. Amen. Sa tatlong congregation po na pinangasiwa ng atin pong Senior Pastor. Pagbati din po sa atin pong Pastor, Pastor Andy Rosarin, Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Lalo na po kung kayo ay mayroong prayer request at nais nyo pong pag-aralan natin ang mga salita ng Panginoon. Amen. Kung kayo po ay mayroong nais na topic na pwede nating pag-aralan, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text, mga kapatid. Sa lahat ng mga naabot ng himpilang ito, dyan po sa ilang bahagi ng coastal barangay ng Santa Magdalena, Matnog at Bulan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Maging sa lahat ng ating pong Facebook Live viewers, magandang umaga po. Amen. Praise God. Si Sister Helen Detera, good morning. Amen. Thank you so much for watching. Maging kay Sister Dolor Quezon, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. And Brother Bernardo Mateldi Sidugen, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Andy Orozco, good morning. Praise God. And Brother Dario Tobias, mapagpalang umaga din po sa inyo. And Brother Daniel Kulay Marahay, magandang umaga. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Sister April Santos, good morning. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso at isipan upang atin pong lubos na maunawaan at maintindihan ang mga salita ng Diyos na atin pong napapakinggan. Sister Margie Guitan Isiha, good morning dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Guneo family, Isiha family at Solidad family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan po sa Santa Remedios. Maging dyan po sa Barangay Manurabi, Amen, Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng ating pong mga kapatiran dyan. At dyan po sa Hinablan Oriental,
Atin pong mga kapatiran dyan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. At patuloy po tayong magsama-sama sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. And ganun din po dyan po sa Kalintaan. Amen. Pagpalain din po kayo ng Panginoon ang ating pong mga kapatiran dyan at maging sa sentro ng Matnog. Magandang umaga, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sister Lita Sultan, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. Narito pang aking pumakasama para sa inyo po ay bumati. Amen. Praise God. Brother Raymar and Brother Aljon. Amen. Praise the Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoon. Nais kong batiin ang lahat ng nanonood sa atin sa FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang nakikinig sa kanilang mga radio, saan man po kayo naroroon at ano man po ang inyong ginagawa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nais din nating batiin ang mga kapatiran natin dyan sa Palipas, na Brother Daryl Gutisa and Sister Let Gutisa. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon, maging dyan sa San Juan Daan, sina Sister Alice Hiocado. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan at sa lahat ng ating kapatiran. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Good morning po sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Santa Remedios, sa Soledad Family, kila Nanay Puring, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging sa Isiha Family, kila Brother Jaime Isiha at Sister Margie Isiha, good morning po. At maging sa Guneo Family at kina Brother Ramil, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din sa mga kapatiran natin sa Barangay Zone 7, sa Ipulya Family at sa Lorilla Family, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging sa ating kapatid dyan kay Tatay Boy Derry na patuloy na masigasig na nakikinig sa kanyang radio sa 100.7 UGN FM. Praise God na patuloy na sumusubaybay sa programang sa Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning po sa inyo dyan at God bless po sa buong family. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at maging sa lahat ng kapatiran ng UPC Bulan, Ikirino at Pagsaysay. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Army Guyala, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Giselle Reverente, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, magandang umaga po. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen sa inyo pong pagsubaybay. Praise God. Thank you so much for watching from UPC Sabah, Malaysia. Amen. And Sister Cheryl Murata, good morning. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise God. At Sister Dina Rosare, amen, dyan po sa Tula-Tula, Sur, Magallanes. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At amin pong ipinapaabot ang amin pong pakikiramay sa inyo pong pamilya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang comfort ng Panginoon ay sumain niyo po. Praise God. Amen. Sister Beatriz Hebres Cuaso. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. And Sister Rebecca Montemor. Praise God. Sister Marilyn Wagas Ayo, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. At sa lahat ng mga manunood at mga nakikinig pa, sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radio, saan man po kayo dako na lugar naroon ngayon, nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumain niyo po. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Naniniwala po kami na marami po kayong natututunan sa atin pong mga pinag-aaralan. By this time, atin pong simulan ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong panalangin. Amen. Praise God, sapagkat ano man ang atin pong mga ginagawa, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Praise God. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon na minsan pa kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na kami po ay iyong iningatan. Salamat sa iyong mga biyaya at pagpapala.
Sa oras na ito, Panginoong Hesukristo, kami po ay dumudulog na patuloy mo pong hipuin ang puso at isipan ng amin pong mga tagapakinig sa radio, mga tagapanood sa Facebook Live, upang kanila pong maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Tunay nga, Panginoon, sa ganang aming sarili, wala po kaming magagawa. Panginoong Hesus, kasihan mo po ang mga salita mo, mga talata sa Biblia na amin pong babasahin, na sa bawat pagbigkas, ito po ay titimo sa puso at isipan ng mga sumusubaybay sa programang ito. I declare blessing, I declare healing, I declare peace in Jesus' name sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. By this time, mga kapatid, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kung kayo ay mayroong mga Biblia, sabayan niyo po kami sa amin pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaiah chapter 60 verse 22. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Mga kapatid, praise God. Atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Meron pong pinamagatang when the time is right. Amen. Hindi lingid sa atin pong mga kaalaman, amen, na sa bawat bagay ay mayroong kapanahunan. Sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 3, in everything there is a season. Sa buhay natin, mga kapatid, mayroong iba't ibang season. Kung paano ang panahon natin dito sa Pilipinas, may iba't ibang season. Sa ibang bansa, 4 ang seasons nila. Dito sa atin, 2. Rainy season and sunny season. Amen. So, ang panahon, mga kapatid, iba-iba ang season ang mundo, mga kapatid. Sa buhay natin, meron ding iba't ibang klase ng panahon. May panahon ng pagtitiis, may panahon ng kaginhawaan, may panahon ng problema, may panahon ng pagpapala, may panahon ng pagsubok, may panahon ng pagpapala, may panahon ng kagipitan, may panahon ng kaginhawaan, may panahon ng karamdaman, may panahon naman ng kagalingan. At may panahon ng kapanganakan, meron ding panahon ng kamatayan. Iba't iba ang panahon ng tao. Ganun pa man, pagdating sa pagpapala, meron ding panahon ang Diyos para ikaw ay pagpalain. Mga kapatid, kung paano ang pananim may panahon ng pagbubunga, bago ang panahon ng pagbubunga, dumadaan muna siya sa panahon ng pagpuproseso sa kanya. Mga kapatid, kailangan mong alagaan at kailangan mong ingatan. Mga kapatid, amen. Sa buhay natin, lagi nating tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon at panahon sa buhay natin ay naghihirap tayo. Hindi sa lahat ng panahon ay meron tayong hirap na pinagdadaanan at pagtitiis. Minsan, sa una lang ang pagtitiis. Sa dulo, kaginhawaan. Kaya nga, yung mga taong ayaw sa pagtitiis, habang buhay sila magtitiis. Kasi ang taong ayaw sa pagtitiis, tinatakasan ang pagtitiis. Ang mga taong ayaw ng problema, tumatakas sa problema. Mga kapatid, ang pagtitiis, ang problema, ang pagsubok, ang kawalan, hindi po yan tinatakasan. Kailangan dyan, hinaharap at pinagtatagumpayan. Hindi ka magiging matagumpay kapag tumatakas ka sa bawat problema at pagsubok sa iyong buhay. Dahil ang pagtatagumpay ay para lang doon sa mga taong lumalaban at talagang hinaharap ang suliranin, mga kapatid. So, hindi natin may kakaila ang katotohanan
na meron na ang atin pong mga pangangailangan, minsan hindi ito sumasapat. Ika nga, walang perang sumusobra. Walang material na bagay na sumusobra. Kung ikaw man ay makuha ang lahat ng bagay, mga kapatid, marahil nakuha mo na ang lahat ng bagay. Pangailangan mo, damit mo, sasakyan mo, lahat ng kailangan mo nakuha mo na. Pero hindi doon nagtatapos. Dahil ang tao, walang kakontentuhan sa sarili. That's the reality. Kahit nakuha mo na lahat ng gusto mo, ang pakiramdam mo ay hindi pa rin yun sapat. Kaya nga ang material na bagay hindi sumasapat. Dahil ang tao hindi nasasapatan. Mga kapatid, hindi naman talaga problema ang material na bagay. Ang problema ay ang tao, ang puso ng tao. Hindi nakokontento, hindi nasasapatan. Lalo na kapag gusto mo ang isang bagay, kapag gusto mo ang isang bagay, minimithi mo yan, din-desire mo. Pero kapag nakuha mo na, after ilang months, magsasawa ka. Yan ang palatandaan o yan ang patunay na ang tao walang contentment sa sarili, sa mga bagay na kanyang tinatanggap. Kaya nga ang Biblia may payo, mangagkasya kayong lahat sa inyong tinatangkilik. Sabihin, makontento tayo. Dahil alam ng Biblia na ang tao walang kakontentuhan. So, pwede pala tayo makontento. Depende sa sarili natin. Depende sa kung paano natin yung tinatanggap at yung paano natin minamanage ang ating mga damdamin. Philippians chapter 4 verse 19, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. And God shall supply all your need, mga kapatid. Amen. Kailangan natin tandaan, mga kapatid, when the time is right, una kailangan nating tandaan na mayroong great provider and supplier ng ating mga pangangailangan. Una na dyan, spiritual strength, physical strength, at ang atin pong mentalidad na pangangailangan. Hindi natin maikakaila na ang isip natin, dito ang totoong labanan. Dito ang totoo. Dito tayo una napapagod. Bago pa mapagod ang ating katawang pisikal, ang unang napapagod sa tao ay isip. Kaya nga nariyan ang Panginoon ang salita ng Diyos para magbigay sa atin ng kapayapaan at kaginhawaan. Una sa ating mga isipan, mga kapatid. Amen. Kailangan mong tandaan na mayroong Diyos na source of everything. Lahat ng pangailangan mo, mga kapatid. Amen. Material na bagay, pisikal, ano man yan. Ang Diyos ang pinagmumulan niyan. Kaya kung meron man tayong dapat asahan, hindi ang ating pong mga lakas, hindi lang ang ating mga kabilidad, kundi ang pinakadapat inaasahan natin ay ang Panginoong Jesucristo na nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Amen. Praise God. Hindi importante kung ano ang isusupply sa iyo. Ang mahalaga, mayroong magsusupply sa iyo. Yun ang importante. Amen. Ang problema kasi may mga tao na namimili sila ng isusupply sa kanila. Namimili sila ng gusto nilang matanggap. Pero hindi importante kung ano ang natatanggap mo. Ang importante mayroong nagbibigay sa iyo. Minsan, nasa tao rin talaga ang problema. Namimili tayo ng mga bagay na tatanggapin natin. Amen. Bakit hindi natin turuan ang ating mga sarili na magtiwala sa Diyos na siya ang may kapasidad na magbigay ng ating mga pangangailangan? Mga kapatid. Dahil kahit anong hingi natin, kung hindi naman yan kalooban ng Diyos, hindi pa rin yan matatanggap natin. Amen. Ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Philippians 4:6, ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahiligan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip
ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Huwag tayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakikilala dapat natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Mga kapatid, meron kasi mga tao na tumatawag sa Diyos sa panahon na sila po ay nababalisa na. Dahil nature sa tao na saka lang tumatawag sa Diyos kapag wala na siyang mapuntahan. Saka lang nare-realize na kailangan ko palang tumawag sa Diyos. No, hindi mga kapatid. Kailangan, bago pa tayo mangailangan, tumawag na tayo sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga na meron tayong personal relationship, personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang tao kasi, seasonal kapag tumatawag sa Diyos. Excuse me. Ang tao kasi, seasonal lang kapag tumatawag sa Diyos. Sa panahon na hindi na nila kaya, saka lang sila tumatawag. Sa panahon na nasubukan na nila lahat, saka lang sila tumatawag. Sa panahon na marami ng rimalaso sa buhay ng tao, saka lang sila tumatawag sa Diyos. Seasonal. Ang pagtawag sa Diyos, mga kapatid, amen, ay kahit wala kang pangangailangan. Dapat. Kasi may mga tao na ginagawang bangko ang Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, kailangan namin ng ganito. Ginagawang bangko ang Diyos. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na tumatawag tayo sa Kanya sa panahon lang nang mayroon tayong pangailangan. Dapat ipakita din natin sa Diyos na interesado tayong tumawag sa Kanya kahit sa panahon na wala tayong pangangailangan. Ang problema kasi pagka hindi pangangailangan ang tao, may kanya-kanyang lakad, may mga kanya-kanyang gusto. Pero kapag meron ng mga rimalaso, saka na isisingit ang Diyos sa kanyang buhay. So, sa panahon ngayon, mga kapatid, sa bagong taon na ito, baguhin natin ang style natin. Baguhin natin ang ating sistema sa buhay. Simulan natin sa pagbabago ng ating kaisipan. Amen. Kaya nga kapag hindi ka nababalisa, mga kapatid, amen, ang Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ay mag-iingat sa iyong puso. Kapag balisa ang isip, yung puso punong-puno ng pangamba, punong-puno ng pag-aalala. Kaya ang katawan naman, amen, ay alalang-alala, balisang-balisa. Mga kapatid, nakikita yan sa movement o reaksyon ng katawan natin. Ang dyablo pa naman, hindi niya nababasa ang isip natin, pero nababasa niya ang galaw natin. Kapag nabasa ng dyablo na ang galaw mo ay alalang-alala ka, nako, mga kapatid, sisindihan at sisindihan niya ang pag-aalala mo to the point na hindi ka na matutong magtiwala sa Diyos. Kasi hindi porket nag-aalala ka, may tiwala ka na, magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Hindi natin may papakita sa Diyos ang totoo nating pagtitiwala kapag tayo ay punong-puno ng pag-aalala at pagkabahala. Mga kapatid, hindi natin yun maipapakita sa Diyos yung ating pagtitiwala at pananampalataya kung ikaw ay punong-puno ng pag-aalala at pagkabahala at pagkabalisa. Kaya bago tayo, mga kapatid, humantong sa pag-aalala, tumawag tayo sa Panginoon. Ipakilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan at yung ating mga pangailangan. In verse 8, in the same chapter, mga kapatid, in the same book, praise God, verse 8 to 9, pakinggan natin ang sinasabi. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.
Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, ano man ang mangyari, in short, ano man ang mangyari, tandaan natin, yung mga bagay na natututunan natin sa salita ng Diyos. Kasi kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon para ito yung magamit natin sa bawat hamon ng buhay natin. Ngayon, panibagong taon, panibagong hamon, panibagong pagsubok, panibagong problema. Pero hindi tayo umaasa sa mga pagsubok. Hindi tayo umaasa sa mga problema. Hindi natin yun inaasahan na dumating. Pero let us accept the fact na mayroon talagang dumarating na pagsubok, problema sa buhay ng tao. Mga kapatid. Kaya nga, itong bagong taon na ito, paano natin ito haharapin na mayroong positibong pananaw at mayroong positibong paniniwala at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi na Apostol Pablo, anuman ang mangyari, iniisa-isa dito ni Apostol Pablo, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ano ang kailangan nating isipin? Yung mga bagay na natutuhan natin, na tinanggap natin, at narinig natin, at nakita natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Kasi sa banal na kasulatan, marami ditong mga karakter ng tao na pwede nating i-apply sa personal nating buhay. Sapagat ang salita ng Diyos, hindi ito nagbabago kailanman. Sabi ng Panginoon in Mark chapter 13 verse 31, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ilang taon man ang lumipas, ang Biblia, nananatiling firm. Mga kapatid, talagang tumatayo ito at sumasang-ayon at naaayon sa pangangailangan anumang panahon ang lumipas. Ilang mang panahon ang lumipas. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga po na sa pagharap natin sa bawat pagsubok at problema natin sa buhay natin, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, habang tayo'y naghihintay ng tamang panahon para sa atin, kasi lahat naman ng tao naghahangad at nananalangin na pagpalain. Wala naman sigurong matinong tao na magsasabi at mananalangin ng sumpa para sa kanyang sarili. Lahat ng tao gusto ng pagpapala. Lahat ng tao ang panalangin, mga kapatid, ay mga mabubuti at mga magagandang bagay sa kanyang buhay. Ganun pa man, hindi sa lahat ng oras na sa panahon tayo ng pagpapala. Hindi sa lahat ng oras, mga kapatid, na sa panahon tayo ng pag-aani. At hindi rin sa lahat ng panahon na sa panahon tayo ng pagtatanim. Kung ikaw man ay nasa panahon ngayon ng pagtatanim, i-enjoy mo ang iyong pagtatanim. Kung ikaw man ay nasa panahon ngayon ng paghihintay, i-enjoy mo ang iyong paghihintay. Mga kapatid. Kasi kapag dumating na ang panahon ng iyong pag-aani, kahit ang dyablo, kahit ang demonyo, hindi kayang pigilan ang Diyos para pagpalain ka. Pero siguraduhin mo lang na habang ikaw ay nagtatanim, habang ikaw ay naghihintay, tama ang iyong attitude sa paghihintay. Wala naman kasing problema ang pagtatanim. Wala problema sa pagtatanim, walang problema sa paghihintay. Ang problema ay ang iyong attitude habang ikaw ay nagtatanim, ang iyong attitude habang ikaw ay naghihintay. Kagaya ng mga Israelites, mga kapatid, from Egypt to Canaan, historically speaking, ang paglalakbay lang ay aabot sa 40 days. Kaya lang, dahil sa
maling attitude, masamang attitude ng mga Israelita habang sila'y naglalakbay, tumagal po ito ng 40 years. From 40 days, mga kapatid, naging 40 years. Kaya nga ang paghihintay, yan po ay tumatagal depende sa kung paano mo tinitingnan ang iyong paghihintay, at nakadepende yan sa kung ano ang attitude mo habang ikaw ay nagtatanim. Kapag ikaw ay nagtatanim tapos hindi positibo ang iyong kaisipan, wala kang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, amen, tatagal ka sa panahon ng pagtatanim. Siguraduhin mo lang na ang iyong itinatanim ay mabuti. Kasi kapag masama ang iyong itinatanim, masama rin ang iyong aanihin. What you sow is what you reap. Habang ikaw ay naghihintay, siguraduhin mo lang na tama ang iyong attitude habang ikaw ay naghihintay. Dahil time will come, darating yung panahon ng iyong pag-aani, mga kapatid, na kahit yung mga bagay na hindi mo hiningi sa Diyos, ipagkakalob yan sa iyo ng Diyos. Pero kapag ang iyong attitude habang ikaw ay naghihintay ay negative, hindi ka lugod-lugod sa Diyos, puro reklamo, puro pagsisisi, puro pagbabaling, mga kapatid, sa iba, ang yung pagkakamali, may mga tao kasi na yung kanilang kamalian, isinisisi nila sa iba. Huwag natin isisi ang ating mga kamalian sa iba, sapagkat hindi mo siya kasama sa desisyon na ginawa mo. Maliban na lang kung siya ang nagdesisyon para sa iyo. Pero kung ikaw ang nagdesisyon, excuse me. Pero kung ikaw ang nagdesisyon para sa sarili mo, amen, huwag mong isisi yan sa iba. Dahil ikaw rin ang nagdesisyon niya. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, nang sa ganon, hindi tayo mailigaw at ito ay magiging kaaliwan ng ating paghihintay. Sa ating paghihintay. Verse 11 to 12, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Amen. Ito yung bagay na pwede nating matutunan kay Apostol Pablo. Sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Nasiyahan siya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi hinahanap ni Apostol Pablo ang kung ano ang wala sa kanya. May mga tao kasi na masyado nilang hinahanap yung wala sa kanila to the point na hindi na nila na-appreciate kung ano ang meron sa kanila. Yun yung ginawa ni Apostol Pablo. Kasi kapag hinahanap mo yung mga bagay na wala sa'yo, may stress ka lang, madidisappoint ka lang, mapufrustrate ka lang. Bakit? May stress ka kasi kapag tumingin ka sa iba, mayroon sila na wala ka. To the point na hindi mo na nakikita yung meron ka na wala sila. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, nasiyahan siya kung ano ang meron sa kanya. Mga kapatid, sabi dito mga kapatid, natutuhan ko ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Mga kapatid, ibig sabihin, masaya si Apostol Pablo kahit sa panahon na siya po ay nakakaranas ng kagipitan. Excuse me. Si Apostol Pablo po, nagigipit din yun. Mga kapatid, nakukulong si Apostol Pablo. Excuse me. Kahit sa kulungan, masaya siya. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok, kahit sa panahon na ikaw ay nasa kagipitan, kahit ikaw ay nasa panahon, mga kapatid, ng karamdaman, mga kapatid, alam natin na hindi masaya ang ganung pakiramdam, na ikaw ay may karamdaman, hindi masaya, mga kapatid, na amen, meron kang karamdaman at kagipitan. Pero, paano ba natin tinitingnan yan? At paano ba natin hinaharap yung ating mga sitwasyon na kinalalagyan?
Hinaharap ni Apostol Pablo yan sa pamamagitan ng kanyang kasiyahan. Bakit? Kung piliin mong maging malungkot sa panahon na ikaw ay may kagipitan, dalawa na ang problema mo. Kagipit ka na, malungkot ka pa. Pero kapag pinili mong maging masaya sa panahon ng kagipitan, isa lang ang problema mo, gipit ka lang. Ganon din sa karamdaman. Kapag pinili mo maging malungkot sa kabila ng iyong karamdaman, dalawa na ang problema mo. Malungkot ka na, may sakit ka pa. Ganon din sa pagsubok. Kapag pinili mong maging malungkot ka na, may pagsubok ka pa. Ang problema, paano mo i-deal, mga kapatid, kumbaga, haharapin yung kalungkutan. Mahirap po labanan ng kalungkutan. Kaya nga, mas pinili ni Apostol Pablo na masiyahan na lang o masiyahan talaga sa anumang kanyang kinalalagyan. Sabi ni Apostol Pablo, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Hindi dito binanggit ni Apostol Pablo, marunong ako magpakababa, marunong ako magpakataas. Hindi, mga kapatid. Sapagkat, kung meron man tayong dapat matutunan, hindi yung pagmamataas, kundi dapat pagpapakumbaba. Dahil ang sabi ng Biblia, ang nagpapakababa ay itataas, at ang nagpapakataas ay ibababa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, marunong akong magpakababa. Ang problema, may mga tao hindi marunong magpakababa. Kaya meron silang insecurity sa kanilang buhay, sa kanilang sarili. Na kapag pinagpalang iba, umangat ang iba, negatibo yung kanilang nararamdaman sa pagpapala ng iba. Hindi sila masaya sa pagpapala ng iba. Mga kapatid, marunong naman, may mga tao na nahirapan magpakumbaba sa panahon na sila po'y inaalipusta. Mahirap nga naman magpakumbaba kapag inaalipusta ka, lalo na kung hindi naman totoo yung pag-alipusta. Iyon nga ang problema. Huwag tayong maniwala at huwag tayong magpaapekto kung hindi naman talaga totoo, mga kapatid. Amen. Marunong siyang magpakasagana, mga kapatid. Amen. Sa panahon ng kagipitan, amen. Marunong siyang magpakasagana. So, ibig sabihin, alam ni Apostol Pablo kung ano ang gagawin sa panahon ng kagipitan. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman. Dapat matuto pala tayo sa panahon ng kabusugan at sa kagutuman. Amen. At maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. So, lahat ng bagay na ito naranasan ni Apostol Pablo, pero natuto siyang maging masaya. Kaya, hindi naman talaga problema ang problema. Hindi ang problema ang nagpapabigat sa problema. Minsan ang nagpapabigat sa problema ay ang atin pong sarili. Dahil baka hindi natin alam kung paano i-manage ang problema, mga kapatid. Kaya, ang kailangan natin, ay magtiwala sa Diyos. Huwag tayong manalig sa mga sarili nating kaunawaan. Dahil yung mga, isa pa sa nagpapahirap sa tao, si Apostol Pablo kasi, kaya siya natuto ng lahat ng mga bagay na kanyang kinalalagyan dahil isa lang ang nagpapalakas sa kanya. Isa lang ang inaasahan niya. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. According to Philippians chapter 4 verse 13, mga kapatid, nang sabi ng Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Mga kapatid, sa lahat ng karanasan at sa lahat ng kalagayan ni Apostol Pablo, isa lang ang totoong nagpapalakas sa kanya at isa lang ang inaasahan niya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid at kaibigan, kapag umasa ka sa sarili mong galing, kapag umasa ka sa sarili mong karunungan, kapag umasa ka sa sarili mong abilidad, wala ka talagang maaasahan dyan. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo in John chapter 15, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, mga kapatid. Si Jesus po ang nagsabi niyan. At totoo talaga na nangyayari yan. Marahil pagpalain ka sa sarili mong kakayahan, pero hindi mo maikakaila sa iyong sarili na sa kabila ng iyong mga pagpapalang natatanggap, mayroon pa rin kulang sa iyong puso.
kapatid at kaibigan, kung ikaw man ay nakikinig ngayon, na marahil nakuha mo na ang lahat ng bagay sa iyong buhay, hindi mo pa rin may kakaila na meron pa rin kulang sa iyong puso. Meron pa rin kulang sa iyong buhay na kahit ang material na bagay ay hindi kayang sapatan at hindi kayang tugunan ang iyong pangangailangan. Kaya mga kapatid, amen, habang wala pa tayo sa panahon ng kasaganaan at wala pa tayo sa panahon ng pagpapala, kailangan natin magtiwala sa Panginoong Hesukristo. Kailangan nating sumunod sa utos ng Panginoong Hesus, sapagkat ang utos ng Panginoong Hesus, ito po mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon ng atin pong buhay, mga kapatid. Dahil ang gumagawa ng atin pong future, hindi, although ang Diyos, may inanda ang Diyos na future para sa atin, pero kapag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, yung future na inihanda ng Diyos para sa iyo, hindi mo yun matatagpuan. Bakit? Kasi ang tamang daan na dapat mong tahakin sa magandang future na inihanda sa iyo ng Diyos ay ang mga salita mismo ng Diyos. Yun ang mag-guide sa iyo papunta doon sa magandang future na inihanda sa iyo ng Panginoon. Pero kung magsasarili ka ng daan mo dahil nakabase ka at nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan, hindi mo matatanggap yung future na inihanda ng Diyos para sa iyo, mga kapatid. Pero kapag magtitiwala ka sa Diyos, matatanggap mo yon, at susunod ka sa Diyos, matatanggap mo yon. Pero kung sumusunod ka rin lang naman sa sarili mong kaunawaan, sa sarili mong prinsipyo, hindi mo yon matatanggap. Kung ano ang itinatanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kapag nagtanim ka ng kapilusupuhan sa buhay mo, mag-aani ka, mga kapatid, ng sumpa sa Diyos. Alam nyo, ang Diyos hindi siya nagbibiro. Seryoso ang Panginoon. Hindi siya nagbibiro. Kaya ikaw kapatid, kung nakikinig ka at nagbibiro ka lang naman, huwag mo nang subukan. Dahil marahil hindi mo pa ngayon aanihin yung iyong ginagawa. Pero tandaan mo, hindi magkasabay ang pag-aani at ang pagtatanim. Hindi po magkasabay ang pagtatanim at ang pag-aani. Kung ikaw ay nagtatanim ng kapilusupuhan, mag-aani ka rin ng sumpa. Pero kung ikaw ay magtatanim ng pagsunod, time will come when the time is right. Sabi ng Panginoon, the Lord will make it happen. Kahit si Satanas, hindi kayang pigilan ng Diyos para sa iyong buhay. Mga kapatid, amen. Praise God. Last verse siguro na atin pong ipaglilingkod. Philippians 4:4, pakinggan natin ang sinasabi. Mangadala kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mangadala kayo. Isang bagay na dapat nating tandaan, ano man ang mangyari sa buhay natin, huwag mong kalimutang maging magalak. Huwag mong kalimutan maging masaya. Dahil ang sabi ng Panginoon, the joy of the Lord, ang sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan sa Panginoon ay ang ating kalakasan. Mga kapatid, isa lang ang source ng ating lakas. Walang iba kundi ang Panginoon, Hesukristo. Paano natin makukuha yung source na lakas natin? Kapag tayo ay nakikitaan ng kagalakan. Magalak lang tayo lagi. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na madali lang harapin ang problema. Hindi ko po sinasabi na madali lang harapin ang pagsubok. Pero hindi rin natin may kakaila, mga kapatid, na hindi rin mahirap maging masaya sa kalagitnaan ng pagsubok at problema. Depende na lang sa atin yan kung hindi natin susubukan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, salamat po sa Panginoon, sa inyong pong buhay. Nawa kayo po ay mayroong natutunan sa ating napag-aaralan. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito. Na minsan pa, sa bagong taon, sa pagharap namin sa bagong taon na ito, tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong mapagtagumpayan lahat ng amin pong mga pagdadaanan sa buhay na ito. Tulungan mo kaming maging matatag
Tulungan mo kaming maging masaya, anuman ang amin pong maging kalagayan sa buhay na ito. Totoo, Panginoon, na Ikaw ang source of strength, source of blessing, source of peace, source of wisdom and knowledge. Panginoon, patuloy pong ipagkalob ito sa bawat nakikinig, sa bawat nanunood, na sila man, Panginoon, ay magtiwala at manampalataya at maniwala sa iyong mga salita. Panginoon, I rebuke, Panginoon, amen, praise God, ang espiritu ng pagiging pilosopo ng mga tao na hindi nananampalataya sa iyo. Tulungan mo sila na magtiwala at manampalataya at maniwala sa iyong banal na salita, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi napabibiro. Thank you very much, Lord. Ito po ang aming samot dalangin. I declare blessing, I declare peace, I declare healing in Jesus' name. Amen. Praise God. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang itong si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong walang sawang paglalaan ng oras at panahon para sa salita ng atin pong Panginoon. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kayo i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang contact number. Amen. Sa lahat ng mga nanood, hindi ko man po kayo maisa-isa sapagkat ang oras natin ay limitado na. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. At nawa, patuloy nating paglaanan ang pag-aaral na ito sapagkat malaking bagay na marami tayong natututunan sa salita ng Panginoon sapagkat marami pa tayong dapat matutunan. Maraming salamat din po sa ating pong Bible reader, Brother Raymar, Brother Aljon, at sa ating pong technical side, DJ Box. Maraming salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Huwag po nating kakalimutan, lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.